Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti at tapat. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin upang tayo ay bigyan ng buhay na pag-asa. Purihin ang Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa umagang ito. Bigyan natin siya ng papuri. Hallelujah! Jesus, we lift you on our praises. Jesus, we lift you on our praises. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. Minsan pa, Jesus, we lift you on our praises. Jesus, we lift you on our praises. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. As long that I have breath, I find a way to say that I love you. Everything may change, and the world may pass away. I still love you. Every song we sing, every song we sing, every prayer we pray, we build you a throne straight from the sound of praise. Jesus, we lift you on our praises. Amen. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. Jesus, hallelujah. Jesus, we lift you on our praises. Amen. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of
worship is for you alone. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Ang pagluwalhati, papuri, pagsamba, karangalan at kapangyarihan ay tanging sa inyo lamang. Kagaya ng sinasabi ng inyong mga salita, kapag ang inyong bayan ay nagpupuri sa inyo, kayo po ay tumatahan sa kanila. Naniniwala po kami na sa umagang ito, as we worship and praise the Son of the Living God, habang pinupuri namin ang inyong anak na si Kristo Jesus, ang inyong presensya ay kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. At kung nasa saan ang inyong pong presensya, meron pong kalayaan. Lubos po kami nagpapakumbaba sa inyong pong harapan. Patuloy niyo po kaming linisin sa lahat ng aming karumihan, patawarin sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, marapatin niyo po ang aming paglapit sa inyo. Hayaan niyo po na patuloy naming maranasan ang pagbaba ng tinapay na siyang kakainin ng aming pong mga pagkataong loob, ang inyong pong mga salita. Busugin niyo po kami at hayaan niyong tumibay ang aming pong pananampalataya at maging kadulutan ng kapangyarihan ng inyong mga salita upang patuloy kaming sumunod at maging tapat sa aming pong paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pong mga kapatid na nakikinig ng inyong mga salita saan mang panig ng mundo. Kayo po ang maparangalan, Panginoong Hesus. Kayo ang dahilan sa umaga pong ito. Wala pong iba. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Kamusta po kayo sa aklat ng Juan, Kapitulo 14. Sa talatang 27. John chapter 14 verse 27. Mula po sa bibig ng ating Panginoong Hesus, ganito po ang sinasabi, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan o iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Mga kapatid, tayo po ay nasa isang mundo na puno ng kapighatian. Nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ipinangako ng Diyos na hindi tayo daraan sa mga paghihirap at mga kapighatian sa buhay na ito. Hindi ipinangako ng Panginoong Hesus na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, wala na tayong hirap na pagdadaanan. Bagkus, sa gitna ng mga hirap at kapighatian na ating pagdadaanan, meron siyang dalawang napakahalagang ipinangako sa atin. Una, bibigyan niya tayo ng tagatulong o ng isa pang tagatulong na siyang magiging kasama natin sa panahon ng mga mahihirap na sitwasyon. At yon ang banal na Espiritu, the person of the Holy Spirit. At ang isa pang pangako ng ating Panginoong Jesucristo na siyang pag-uusapan natin ngayong umaga ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa panahon ng kapighatian. Sabi ng Panginoong Hesus sa iba pang bahagi ng kanyang pangangaral sa John 16:33, in this life you will have tribulations. Sa buhay na ito, dadanas kayo ng mga paghihirap. Pero, sabi niya ganon, binibigyan ko kayo ng kapayapaan sa gitna ng mga kapighatian ito. Kaya kahit dumanas po tayo ng mahihirap na sitwasyon, kahit dumanas tayo ng kapighatian, tiyak po na magtatagumpay tayo.
Kasi lahat ng kakailanganin natin para magtagumpay, ibinigay ng Panginoon para sa atin. Kaya hindi ho problema yung problema. Hindi po problema sa atin yung suliranin. Kasi ang Panginoong Hesus, ipinagkaloob niya sa atin ang lahat ng kakailanganin natin para makapagtagumpay tayo sa panahon ng problema. At yun ang banal na Espiritu at yung kapayapaang galing sa ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok at sa mga nakakatakot na sitwasyon, natural sa atin na tayo po'y nababagabag. Natural po sa atin na tayo po ay natatakot. Pero kagaya po ng ating binasa kanina sa John 14:27, sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kapag ka sinabi pong kapayapaan, ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa Biblia, sa salita ng Diyos, meron pong dalawang tinutukoy na kapayapaan. Ang isang kapayapaan ay tumutukoy sa pagkakasundo ng dalawang magkaalit o dalawang magkaaway. Sa bahagi po na yon, ang Panginoong Hesus din ipinagkaloob sa atin yung kapayapaan sa Diyos. Tayong lahat ay kaaway ng Diyos. Tayong lahat ay mga anak ng kagalitan at pagsuway. Wala tayo sa panig ng Diyos. Ako at ikaw ay nagkasala. At kung ako at ikaw ay nagkasala, kung gayon tayo ay nasa panig ng pagiging mga kaaway ng Diyos. Tayo ay nasa panig ng kaharian ng kadiliman. Ngunit dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung sasampalataya po tayo sa kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos o pakikipagkasundo sa Diyos. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng pakikipagbati sa Diyos. Ngunit meron pang isang tinutukoy na salitang kapayapaan. Ang tinutukoy na kapayapaan na kasunod ay yung kakayanan na maging panatag at tumugon ng tama o manatiling tapat sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Ulitin ko po, pumanatag at manatiling tapat sa Panginoon sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Kagaya ng binanggit ko po kanina, kapag may mga pagsubok at may mga hirap tayong pinagdadaanan, ang madalas na nagiging tugon natin ay takot at kabagabagan. At yung takot at kabagabagan, ito ang nagdadala sa atin para umasa sa ating sarili. Yung takot at kabagabagan, ito ang nagdadala sa atin para humakbang tayo sa sarili nating lakas. At dito tayo nagpapasimulang lumayo sa Panginoon at makagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Pero kapag tayo po ay may kapayapaan mula sa Diyos, mula sa ating Panginoong Jesucristo, sa panahon ng mahihirap na sitwasyon at kabagabagan, makikita sa atin yung tamang klase ng pamumuhay. Kapag tayo po'y panatag, imbis na tayo po'y magreklamo, magpupuri tayo sa Diyos. Imbis na tayo ay mag-alinlangan, magtitiwala tayo sa Diyos. Imbis na tayo po ay magtanong sa Panginoon, pangahawakan natin yung kanyang mga salita. Ganun po kahalaga yung kapayapaang ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, si Satanas, naniniwala siya sa kanyang sarili na kapag nahihirapan tayong mga Kristiyano, lalayo tayo sa Diyos. Yun ang kanyang paniniwala. Na kapag tayo ay dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon, ito ang magiging dahilan para panghinaan tayo sa pananampalataya at lumayo sa Diyos. Dumating sa tagpo na sumpain pa natin ang Diyos. Kung maalala natin yung sinabi ni Job sa Diyos o sinabi ni Satanas
sa Diyos patungkol kay Job. Subukan mong bigyan niya ng pagsubok. Padaanin mo siya sa hirap kung hindi kanya sumpain. Subukan mong padaanin siya sa mga may hirap na sitwasyon para mawalan siya ng dahilan na matakot sa iyo. Kaya ang paniniwala po ng kaaway na tayong mga mananampalataya o mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, kaya lang tayo nagpapatuloy kasi maginhawa yung ating sitwasyon. Kaya lang tayo nagpapatuloy kasi hindi tayo naghihirap. Ang isang naiisip ng kaaway para wag tayong manatiling tapat sa Panginoon ay yung dumaan tayo sa hirap. Pero purihin ang Diyos. Bakit po? Sapagkat ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, daranas ng paghihirap ang mga susunod sa akin. In this life, you will have tribulations. Sinabi yon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At maging sa atin. Na sa buhay na ito, magkakaroon tayo ng mga kapigatian. Pero ang napakaganda pong pangako ng ating Panginoong Hesus, sa gitna ng kapigatian, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan pong ito, ang magbibigay ng kapanatagan sa atin at magdadala sa atin upang manatiling tapat kahit na nahihirapan tayo o dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang pangako, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan, hindi ang kapayapaan ng mundong ito. Hindi pinangako ng Panginoong Hesus na pag dumaan tayo sa hirap, ang kapayapaan ng mundong ito ang ating tatanggapin. Kundi yung kapayapaan na meron siya, yon ang ibibigay niya sa bawat isa po sa atin. Inaangking ko po yon sa buhay ng bawat isa sa umagang ito, na kung tayo man ay daranas ng hirap o mga kapigatian sa buhay na ito, mapuno po kayo. Ang bawat isa sa atin ay mapuno ng masaganang kapayapaang nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Sumain niyo po ang kapayapaan na kagaya ng kapayapaan na nasa ating Panginoong Jesus. Tumataas ang gasolina, nagkakaroon ng mga digmaan, humihirap ang mga sitwasyon sa buhay natin ngayon. Pero naniniwala po ako na tayo po ay mapupuno ng kapanatagan at makatutugon tayo ng tama, mananatili tayong tapat sa Panginoon sapagkat ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ay nasa sa atin. Gaano ba kahalaga ang kapayapaan ni Jesus sa buhay natin? Kapag nasa sa atin ang kapayapaan ng Panginoong Jesus, ang una po, makakatugon tayo sa mga mahihirap na sitwasyon kagaya ng pagtugon ng ating Panginoong Hesus nung dumaan siya sa hirap. Uulitin ko po, if we have the same peace with our Lord Jesus Christ, that same peace na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y bugbugin, nung siya po'y pahirapan, nung siya po ay sumakay sa bangka at dumaan yung kanilang bangka sa malalakas na unos. Habang inuunos yung kanilang bangkang sinasakyan, ang mga alagad ay nag-aalala. Pero ang Panginoong Hesus ay may kapayapaan, nagawa niya pang matulog sa gitna ng unos, sapagkat puno siya ng pag-asa. Na pagtawid nila ng lawa, imbis na isipin niyang lumubog yung kanyang bangka na sinasakyan, ang iniisip niya, meron akong palalayain sa kabila na inaalihan ng demonyo. Ang Panginoong Hesus, dumaan siya sa napakahirap na sitwasyon. Nag-ayuno po siya ng 40 araw at 40 gabi. Hindi po sa isang prayer mountain na napakaganda. Nakagaya ng ginagawa ng ibang mga mananampalataya, pupunta sa prayer mountain para mag-ayuno. Maganda yung lugar, may gwardya, nasa loob ng silid, mapayapa. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nag-ayuno po siya nasa ilang. At kung titignan natin yung ilang, yung lugar na kanyang pinuntahan nung siya po'y nag-ayuno, puno ng alakdan,
May mga ahas, may mga mapapanganib na hayop. At the same time, physically, siya po'y nagugutom at nauuhaw. At ang kaaway, nagpasimulang siya'y atakihin. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Pero merong kapayapaan si Jesus. Kaya niyang maging tapat sa Diyos Ama, kaya niyang maging tapat sa harapan ng Ama, na sumusunod pa rin kahit na dumanas siya ng hirap sa pisikal na pangangatawan. Ano pa ang mga hirap na pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo? Ipinagkanulo siya. Iniwan siya ng kanyang mga alagad. Pero ano ang sabi ng salita ng Panginoon? The night he was betrayed, he took bread. Nung gabi na siya ipinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay. Tayo po, minsan, hinala lang. Hindi pa nga totoo na ginawan ka talaga ng masama, nagagalit na kagad tayo. Minsan, wala namang katotohanan na pinag-uusapan tayo ng iba, pero mainit na kagad ang ulo natin. Pero alam nyo, kapag may kapayapaan tayong mula sa Diyos, kahit na tayo ay gawa ng masama, kagaya ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo gaganti ng masama sa kanila. Bagamat tayo pinagkanulo, ang gagawin natin, dadampot tayo ng tinapay. Kung meron mang dumana sa pinakabrutal na paghihirap sa mundong ito, ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Siya po'y mula sa langit. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang dahilan kung bakit nalika ang lahat ng bagay. Ang kalwalatian niya po ay hindi mapapantayan ng lahat ng bagay na kanyang nilalang. Pero dumaan siya sa napakahirap na sitwasyon. Binugbog, pinahirapan, at higit sa lahat, siya po'y pinatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero nung siya'y nakapako sa krus, nagawa niya pang sabihin sa mga taong nagpahirap sa kanya, hiniling niya sa Ama na patawarin sila sa kanilang mga ginagawa. Yun ang totoong kapayapaan. Dumaan man ang ating Panginoong Jesucristo sa napakaraming mahihirap na sitwasyon, wala po tayong makikita na ang Panginoong Yesus ay hindi tumugon ng tama. Kahit na napakahirap ng kanyang pinagdaanan, masasabi ko po ng may lakas ng loob, wala pong dumaan sa hirap o dadaan sa hirap sa kasaysayan ng mundong ito, kagaya ng pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, siya ay naging panatag. Walang sinabi sa Biblia na habang nakalambitin siya sa krus, ay ang lagi niyang sinisigaw, "Aray, Panginoon, bakit naman ganito ang ginawa mo sa akin, Ama?" Oo, nasabi niya yung, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero hindi tanda ng pagrereklamo, kundi lumagay siya sa ating kalagayan at nakita niya kung gaano tayo kalayo sa Ama o sa Diyos nung lumagay siya sa ating katatayuan. Dumaan siya ng hirap pero siya'y pumanatag. Dumaan siya ng napakatinding hirap pero tumugon siya ng tama. At yung kapayapaan na meron ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang kapayapaang ipinagkakaloob niya sa bawat isa na totoong sumasampalataya sa Kanya. Kaya maging yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, si Esteban, pinagbabato dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, isa sa mga alagad o isa sa mga kasama ng mga unang alagad ng Panginoon. Nung mangaral po siya sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7 ay nagalit yung mga taong nakikinig sa kanya. At pinagbabato po siya hanggang sa mamatay. Pero habang siya po ay binabato, kagaya rin ng sa Panginoong Yesus yung kanyang kailingan, huwag niyo po silang papanagutin sa kanila pong mga kasalanan na ginawa sa akin. Mga kapatid, tayo po, salita pa lang yung ating naririnig, gumaganti na rin tayo ng mga pangit na salita. Minsan, ginawan tayo ng hindi maganda. Pinagsalitaan tayo ng hindi maganda. Napupuno na kagad yung pag-iisip natin
ng mga dahilan para gumanti rin ng masama dun sa mga taong gumawa sa atin ng masama. Ang totoo nun, wala kang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag wala kang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo, marahil hindi ka totoong mananampalataya ng Panginoon. Si Apostol Pablo, minsan siyang nabilanggo sa lugar po ng Roma. Pero habang siya ay nasa bilangguan, meron siyang isang aklat na naisulat, yung aklat ng Pilipos, para ito sa iglesia sa Pilipos. At ang aklat na ito ay puno ng salitang rejoice and joy. Halos 17 salita ang binanggit ni Apostol Pablo patungkol sa salitang kagalakan sa aklat po na ito. Dumadanas siya ng hirap. Pero habang dumadanas siya ng hirap, puno ng kagalakan ng kanyang puso na nagawa niyang hamunin ang mga kapatid sa Pilipos na manatiling nangagagalak sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong tapusin dito. Kapag ka ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay nasa sa atin, ito po ang magiging resulta. Magkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan ng mga taong nasa sanlibutan. Sa mas mauunawaan po nating salita, hindi mauunawaan ng sanlibutan yung kapayapaang kaloob ng Diyos sa atin. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ulitin ko po, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ganito po yan. Dadaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Dadaan tayo sa mga kapighatian. At hindi maisip o maunawaan ng mga taga-sanlibutan kapag tinitignan nila tayo, bakit nakakatugon tayo ng tama? Bakit sa kabila ng krisis sa ating pong bansa, nananatili tayong tapat sa Panginoon, nagpapatuloy tayong naglilingkod sa Kanya. Mas pinipili pa rin nating magpasalamat at magpuri at lalong manalangin. Mas pinipili pa rin nating pagbutihan yung mga tungkulin na meron tayo sa Panginoon kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Darating sa tagpo na ang sasabihin ng mga taga-sanlibutan, kami nga hirap na. Nagtataka kami bakit kahit nahihirapan kayo, naglilingkod pa rin kayo sa Diyos. Nagtataka kami kahit na dumadaan kayo sa mga pagsubok, masaya kayo. Samantalang sa sanlibutan, gumiginhawa na ang buhay, mareklamo pa. Masarap na yung buhay o maginhawa ang buhay, pero malayo pa rin sa Diyos. Nabubuhay pa rin sa kasalanan. Pero those who have the peace of our Lord Jesus Christ surpasseth all understanding. Lahat ng kaunawaan ay ng mundong ito, hindi nila maabot kung ano yung tamang pagtugon at katapatan na hinahakbangan natin para sa Diyos kahit na dumadaan tayo sa mga kapigatian. Anong naisiparating ni Apostol Pablo rito? Bakit sinabi niyang ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus? Kasi po, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag dumadaan tayo sa hirap at mga pagsubok ng buhay, diyan na pumapasok yung mga pagtatanong, diyan na pumapasok yung mga pagpapasya natin na hindi tama, diyan na pumapasok yung sitwasyon natin na huwag magtapat sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa abroad, malayo ka sa iyong asawa, marahil nahihirapan ka sapagkat hindi mo katabi ang iyong asawa, may pangangailangan kang pisikal. Pero if you have the peace of Christ, magtataka yung mga katrabaho mo, bakit ang layo-layo mo sa asawa mo, pero hindi ka nang bababae katulad namin?
Bakit ang layo mo sa pamilya mo, pero masaya ka, naglilingkod ka sa Panginoon? Samantalang kami, hinahanap namin yung kasayahan namin sa barkada, sa inuman, at sa mga gawaing hindi nakakalugod sa Diyos. Because of the peace of Christ. Yun ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para tumugon ng tama sa panahon ng mga mahihirap na sitwasyon. Pag binaba natin yung talata, 4:7 yung binasa natin ng Philippians. Ang sabi ni Paul sa Philippians 4:11, ito po ang nararanasan ng mga taong may kapayapaan sa Diyos o kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento, anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap, peace, o sa ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko. Kaginhawaan, kahirapan, kabusugan at kagutuman, sagana man o salat, kontento pa rin ako. Ang nais iparating ni Apostol Pablo rito, anuman ang pagdaanan ko sa buhay, pagginhawain man ako ng Panginoon, kahit padala niyo ako ng tulong dito sa kulungan, at tugunan ang lahat ng aking pangangailangan, hindi ito ang magiging dahilan para malimutan ko ang Diyos. At kung ako man ay makulong at wala akong tulong na matanggap mula sa inyo, hindi ito ang magiging dahilan para sumpain ko naman ang Panginoon. Handa pa rin akong pumanatag sa gitna ng kapigatian at tumugon ng tama, manatiling tapat sa Diyos kahit na mahirap ang aking pinagdadaanan. Mga kapatid, dinedeklara ko po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sumagana ang kapayapaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa umagang ito ng kapayapaan na kagaya ng sa aming Panginoong Jesucristo. Hayaan niyo po na sa lahat ng aming pong mga pinagdadaan ng kapigatian ay manatili kaming pumanatag. At sa gitna ng panatagan ay magbigay kami ng papuri, parangal at pagsamba para sa inyong pangalan. Hayaan niyo po na sa gitna po ng ng mga kapigatian ay manatili kaming tapat at sumusunod sa inyo pong mga salita. Mapuno ang aming pong mga puso ng pagnanasa na lagi kayong maparangalan, hindi lang sa panahon na maginhawa ang aming pong pinagdadaanan, kundi maging sa panahon na kami po'y nahihirapan. Ang mundong ito ay dumadaan po sa tribulasyon, kahirapan. Marami ang tumutugon ng hindi tama sa inyo pong harapan. Ang katampalasanan ay lalong higit na amin pong nakikita sa amin pong panahon. Hayaan niyo po na ang inyo pong mga anak sa umagang ito, mas lalong magliwanag ang amin pong mabubuting gawa sa gitna ng kahirapan. Mas lalo pong sumagana ang paggawa ng mabuti sa gitna po ng kapigatian. Mas lalo pong sumagana sa amin ang pagpapasya na manatiling tapat kahit na kami dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Salamat po, O Diyos, tunay na hindi niyo po kami pinababayaan sapagkat sa gitna ng mga hirap, sa gitna ng mga kapigatian, nandiyan po ang lahat ng amin pong kakailanganin upang makapanatiling tapat sa inyo. Nandyan ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin at nandyan din ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo na siyang nagdadala sa amin upang pumanatag at manatiling tapat sa inyo. Salamat po. Tunay po na kayo ay napakabuti. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nanonood ngayon sa Facebook Live. Hayaan niyo po na ang presensya niyo ang siyang pumuno sa bawat silid
pumuno sa bawat lugar na kanilang kinalalagyan. And let them experience your presence na nagdudulot ng kalayaan, na nagdudulot ng kagalakan, at higit sa lahat, nagdudulot ng kapayapaan. Kayo po maging katugunan sa dalangin ng kanilang mga puso. Sumasang-ayon po ako, ano man ang kanilang pong mga panalangin, ayon lamang sa inyong kalooban. Sa inyo po lahat ng papuri, lahat ng parangal, pagsamba at pagdakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumagana sa bawat isa po sa inyo.